pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. In all, there is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. Matapos ang 2 dekada, mga suspects sa Vizconde Massacre acquitted. Kung sa mga tao na iniisip ay ako'y may kasalanan talaga dito, isa hong dasal lang hiningi ko na yung may kasalanan parusahan. Sana yung mga huwis na magsiboto yan para ma-acquitted. Huwag patulungin ang Panginoon Diyos para ewan ko kung may mga konsensya huwis dito. At ang papataas na krimen sa ilang lugar ngayong Kapaskuhan. Ganito kakulay ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Humigit kumulang 60 bilyong piso nga raw ang ginagasta ng mga Pinoy tuwing Pasko. Malimit para sa pagkain at regalo, ayon sa isang pag-aaral. Dahil malimit ang insidente ng pagnanakaw kapag Pasko, ginagamit na ang salitang Christmas crimes bilang tawag sa mga krimeng nagaganap pag pumatak na ang Burr months. Kasama rito ang hold-up, snatching, salisi, at iba pang uri ng pagnanakaw o crime against property. Halimbawa, sa videong ito na nakunan gamit ang digital camera, makikitang sinusundan ng suspect ang babaeng biktima pababa ng overpass. Palihim na ipinasok ng suspect ang kamay sa bag ng babae at kinuha ang wallet nito. Samot-saring modus operandi rin sa loob ng establishmento ang nahuli gamit ang CCTV o closed-circuit television. Sa videong ito sa loob ng mall, 2 lalaki na miyembro ng salisigang ang umaaligid sa biktima. Nang malingat na ito, kinuha agad ng lalaki ang gamit, itinago sa likod ng kanyang bag at mabilis na umalis. Sa mga inireport na krimen sa PNP, makikitang hindi gaanong tumataas ang krimen pag dumadating ang Burr months. Pero ito raw ay dahil hindi naman nagre-report ang lahat ng nagiging biktima ng krimen. Historically, when it reaches the Burr months, there's a increase in the number of crime incidents, particularly crime against properties. Ito ay sa dahilang mayroon tayong available na pera o cash na nagsisirculate sa community. Tuwing Pasko, isa ang Divisoria sa pinakadinadayo dahil sa murang produkto na pangregalo. Kapag Disyembre, aabot sa 5 milyon ang mga parokyanong bumibisita dito araw-araw. Ngunit kasabay daw ng pagdami ng mga tao sa mga pampublikong lugar ay ang pagdami din ng mga krimen, partikular ang mga insidente ng pagnanakaw. Dito pa lang sa Maynila, higit na sa 1,500 insidente ng krimen ang naitatala magmula nang mag-umpisa ang Burr months. Karamihan sa mga ito ay insidente ng snatching at salisi. Katulad na lang dito sa Divisoria, ayon sa pulisya, 10 katulad na kaso ang naitatala kada araw. Pag ang mga ganitong panahon, syempre, laganap ang mga mandurukot. Hindi ka ba natatakot sa kaligtasan mo kapag ka pumupunta ka sa mga ganitong lugar na siksikan? Hindi naman po. Kasi po hindi naman kami nagdadala ng mga cellphone kasi nga mga mandurukot. Oo. Tapos yung saktong pera lang yung dala namin. Pero kunyari, medyo suspicious yung mga taong nasa paligid mo. Anong ginagawa mo? Lumalayo na. Lumalayo ka na lang. Ganitong panahon din ang inaabangan ni Jojo. 12 taon na raw siyang hold-upper. Miyembro siya ng Estribo Gang, grupo na nang-hold up ng mga pasahero ng jeep. Tuwing Kapaskuhan daw, sumisigla ang operasyon ng kanilang grupo. Habang nakasakay po kami, may isa pong papara. Sabi magdideklara kami ng hold up. Yun, saka namin dilimasin lahat. Minsan, pagka ako mag-isa, nangangalawit ako ng babae, tinututukan ko sa ibang lugar. Tapos minsan nangaharang kami ng sidecar, yung pasahero kinukuha na namin. Pagpasok ng Burr months hanggang Pasko, dumodoble raw ang kinikita ni Jojo. Puna niya, marami sa kanilang biktima ang hindi naging maingat.
Text sila ng text, kahit alam na nilang tinitingnan na sila ng masama. Yun. Kaya dun, yung kami, halos dinidemonyo na halos kami na gumawa ng masama. Dahil alam namin malaking makukuha namin sa kanya. Saan mang lugar, basta't may pagkakataon, sinasamantala daw ng mandurukot. Sa mga bus, uso rin daw ang nakawan. Isang bagong modus nga ang tinatawag nilang Escobador Gang ayon sa PNP. Alam nila na sa panahon ng Kapaskuhan, marami tayong mga party na pinupuntahan. Yung spotter nila ay tinitingnan sa loob ng bus kung sino yung natutulog. At may lalapit dyan na may daladalang bag. Tinatawag natin sila Escobador kasi kinukuha nilang lahat yung gamit ng taong natutulog. Ayon sa Monitoring Device Force, isang non-government organization, nagpakalat naman ng mga pulis ang PNP. Ngunit sadyang may kakulangan daw sa bilang ang ating kapulisan. Ideal ratio ng PNP ay 1:500. Sa ngayon ay meron tayong ratio is 1:1000. You could just imagine sa 1,000 katao, isang pulis lang ang nagbantay. Maging sa maliliit na establishmento, umaatake ang mga magnanakaw. Sa isang restaurant naman, ganito ang estilo ng Dukot Gang. Sa videong ito, kitang-kita kung paano tumabi ang isang lalaki at isang babae sa likuran ng biktima upang pasimpleng dukutin ang bag nito, saka biglang aalis. Sa isang opisina naman sa Makati, naaktuhan sa CCTV ang isang lalaking pumasok habang nagla-lunch break ang mga empleyado at mabilis na tinangay ang isang laptop. Sa mga lugar tulad ng malls, iba naman ang estilo ng mga magnanakaw. Ayon sa isang in-house detective ng isang mall sa Maynila. Yung buntis, paano naman nag-ooperate ang mga buntis na mandurukot? Ganon din, yung pag may halimbawa sa isang tindahan ganito, siksikan, ganon siya. Tapos pag may nakita siyang namimili ditong may bag, ganon ang gagawin niya. Pagkano to, then nagbubukas na yung kamay niya ng bag. Tapos pag dukot niya, tapos babanggain niya ang konti, tapos pag nakuha niya, alis na siya. Nakuha na naman ng CCTV ang 8 armadong lalaki na nanloob sa isang auto part shop sa Maynila.